Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagulat ang mag-amang mayabang nang masaktan nila nang hindi sinasadya ang mismong nagdiriwang ng kaarawan. Hindi nila alam na ang batang iyon ay ang sikat na rising star of the South, maging ang duke ay natulala nang makaharap ang bunsong anak ng kilalang House of Sugreis. Habang iniisip niya ang mga dakilang noble houses, naalala ng duke ang panahon nang siya ay nabihag ni Ardric at walang naitulong sa digmaan, na naging sanhi ng pagtawa ng mga maharlika sa kanya. Ngunit ngayon, nakikita niya ito bilang isang pagkakataon upang magamit ang sitwasyon sa kanyang pabor. Balak niyang sirain ang pangalan ng Count Sugreis at gamitin ito bilang dahilan para mag-demand ng mining rights. Inisip niya rin na balang araw, ang mga noble na dating humamak sa kanya ay luluhod sa harap niya. Sa isipang yun, nilapitan ng matalino ngunit tusong duke ang bata at nagtanong kung siya nga ang birthday celebrant na si Dane. Tumango lang si Dane, at bagaman inis na ang duke, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit. Hindi siya dumalo doon upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang bata. Ipinaturo niya ang kanyang anak na si Digron at tinanong si Dane kung paano nito babayaran ang kahihiyang ginawa sa anak niya. Hindi lang sinaktan ni Dane ang anak niya na bisitang inimbita ni Sugreis, ngunit ninakaw din ang kanilang summon, isang mabigat na krimen. Maging ang anak niyang hangal ay sumang-ayon sa sinabi ng ama, sabay sabi kay Dane na iyon na ang huling araw niya. Dagdag pa ng duke, kakausapin niya si Count Sugreis upang papanagutin ito sa ginawa ng kanyang anak. Ngunit tahimik lang si Dane at inamin ang mga sinabi ng baboy. Ngunit iginiit na bago siya lumapit sa kanyang ama, nais muna niyang humingi ng tawad ang hangal niyang anak sa kanya. Bigla nag-init ang ulo ng duke at nagtanong kung ano ang pinagsasabi niya, habang ang anak niyang hangal ay nagngingit-ngit din sa galit. Ngunit linino ni Dane na, kahit totoo ngang nasaktan niya ang anak ng duke, ginawa niya yun bilang pagtatanggol sa sarili laban sa banta sa kanyang buhay. Dagdag pa rito, binigyang diin ni Dane na hindi niya ninakaw ang kanilang summon, kundi kusa itong sumama sa kanya. Agad namang nagreklamo ang anak ng duke, sinasabing imposible iyon at inakasuhan siyang nagsisinungaling. Sandaling, napaisip ang baboy, naalala niyang may narinig siyang balita tungkol sa ikalawang anak na babae ng House of Sugreis na isang bihasang summoner, kaya't sigurado siyang maaaring tinuruan niyan si Dane kung paano putulin ang koneksyon sa pagitan ng summoner at ng kanyang summon. Patuloy ang mainit na pagtatalo ng duke at ni Dane, habang si Dane naman ay hindi maiwasang maramdaman na nakakapagod ang sitwasyon. Sa huli, nagdesisyon si Mogard na magpakalma, dahil sa sobrang tagal ng kanyang pagsasalita, sumakit na ang kanyang panga. Sinabi niya sa ating bida na hindi na siya magagalit at iminungkahing magtungo sila kay Count Sugreis upang malaman ang masasabi nito tungkol sa sitwasyon. Naisip naman ng ating bida na parang desperado talaga ang baboy makipag-ugnayan sa kanyang ama. Sa sandaling yun, sakto naman ang pagdating ni Count Sugreis, kasama si Duke Theron. Nagulat ang mag-ama sa kanilang pagdating, ngunit lalo silang naguluhan nang makita si Duke Theron kasama ng Count. Habang bumababa ang gabi, ang hangal na batang lalaki ay nagbigay ng kanyang salaysay kay Count Sugreis. Sinasabing napadpad lamang siya sa hardin kasama ang kanyang nakababatang kapatid kaya humiling siya kay Dane na ihatid sila. Patuloy siyang nagkwekwento at nag-iimbento ng mga dahilan, habang si Dane ay tahimik lang sa kanyang likuran, iniisip kung paano nakikinig ang kanyang ama sa kwento ng batang iyon. Ngunit hindi na siya nagtaka, alam niyang mahalaga kay Count Sugreis ang kanyang pamilya at ang kanilang reputasyon, hindi siya ang tipo na magiging kampi sa kahit sino sa anumang alitan, kahit pa sa mga tagalabas. Alam niya kung ano ang tama at mali. Pagkatapos ikwento ng hangal na batang lalaki ang kanyang bersyon, sinabi nito na bigla na lang daw siyang sinuntok ni Dane at ginamit ang ilang kakaibang teknik upang siya ay hamakin. Sinabi niyang tinawag niya ang kanyang summon upang takutin si Dane. Ngunit inagaw daw ito ni Dane at sinubukan pa siyang atakehin. Napabuntong hininga si Dane sa imbento ng hangal at sa pangit na pag-arte nito. Gayunpaman nasasabik siya makita ang magiging reaksyon ng hangal mamaya pag sinabi niya ang mga katotohanan. Pagkatapos magsalita ni Digron, sumingit si Mogard, at sinabi na ang tanging layunin lang niya ay bigyan si Dane ng babala, at iginiit niyang maling-mali ang pag-angkin ng summon ng iba, at hindi niya ito kayang palampasin.
Sa wakas, nagsalita rin si Count Sagres, ipinaalam kay Mogard na hindi siya agad huhusga batay sa isang panig ng kwento. Nais niyang marinig ang bersyon ni Dane upang masuri ang buong sitwasyon bago magbigay ng hatol. Siniguro rin niya kay Mogard na kung nababahala siya sa pagkakaroon ng dayaan sa desisyon, naruroon si Duque Theron upang magbigay ng opinyon. Ngumisi agad si Duque Theron at sinabi na kung ganoon kahalaga ang bagay na ito, siya ang bahala. Nainis si Mogard at nagsimulang pawisan ng husto. Alam niyang mapapasama siya. Ang pagdawat kay Theron ay lalo lamang magpapagulo sa sitwasyon at hindi niya ito ikinagagaan ng loob. Nagbigay na ng go signal si Count Sagres sa kanyang anak upang magpaliwanag, at huminga ng malalim si Dane. Sinabi niyang hindi lubos na totoo ang mga sinabi ng anak ni Mogard, ngunit may mga bahagi na tama rin naman. Ipinaliwanag niyang walang paggalang na niyurakan ng anak ni Mogard ang mga alagang bulaklak sa kanilang hardin. Kaya pinaalis niya ito doon. Dahil dito, nagalit ang anak ni Mogard, at nagsimula ang gulo. Halos hindi makapaniwala ang mag-amang Mogard matapos marinig ang mga matinding revelasyon ni Dane. Sinubukan pang magtanggi ng anak ni Mogard. Tinawag si Dane na sinungaling, ngunit sinabi ni Count Sagres na ituloy ni Dane ang kanyang paliwanag. Dugtong ni Dane, nang tawagin ng anak ni Mogard si Genpo, ang utos nito ay patayin siya. Nilinaw din niyang hindi niya inangkin ang summon, bagkus, si Genpo mismo ang unang lumapit sa kanya at nakita ang kanyang mabuting kalooban. Natulala ang Duque Theron, humanga sa kahusayan ng 7 taong gulang na bata sa pagsasalita ng may dignidad at wastong pagpili ng mga salita. Muling tiniyak ni Dane na hindi niya inangkin ang summon ng iba. Tuluyang nawalan ng kontrol si Mogard, nagtatadyak sa lupa at sumigaw ng kalokohan. Iginiit niyang imposibleng sumunod ang summon sa isang taong hindi naman summoner, at sinabing gumamit si Dane ng madayang paraan upang magawa iyon. Ngunit tumanggi si Dane sa paratang, at ipinaalam niya sa baboy na may likas siyang kakayahan na umakit ng mga summon, at ang isang summon na hindi malapit sa kanyang master ay maaaring magpasakop sa kanya. Tumanggi si Mogard na paniwalaan ito. Habang kalmado lang na sinabi ni Dane na totoo yun, mukhang hirap na hirap si Mogard, parang tino-torture ng sarili niyang galit, at sinabing puro imbento lang ang sinasabi ng bata. Sumingit ang Duque Theron, nagmungkahi na maaari naman nila itong patunayan sa tulong ng summon. Agad naman na alarma ang dalawang hangal sa mungkahi ni Theron. Humarap si Count Sagres sa kanyang anak at tinanong kung kaya niyang patunayan ito. At sumang-ayon si Dane. Samantala, biglang nagbigay si Mogard ng masamang tingin sa anak niya. Galit na galit sa pagkakadala nito sa kanya sa sitwasyong ito. Habang ang batang mayabang ay kinabahan na, wala siyang ideya kung ano ang gagawin kapag nabigo siyang muling tawagin si Genpo. Sinubukan ng batang mayabang na tawagin si Genpo ngunit nabigo, dahilan para sigawan siya ng kanyang ama, gaya ng inaasahan. Samantalang si Dane ay ngumisi lamang. Iniisip na tuluyan na niyang pinutol ang koneksyon kaya walang paraan upang muling mapabalik ang summon kay Genpo. Nagpasya si Dane na ipakita ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtawag kay Genpo, ngunit sinabi niyang kailangan niya ang tanda mula sa anak ni Mogard upang magawa ito. Nagalit ang hangal, tinatanong kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para hingin ang kanyang tanda. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng kung ano-ano. Ngunit pinutol siya ni Count Sagres, at pinaalalahanan siya na ayon sa kanilang sariling mga salita, kahit gamitin pa ni Dane ang tanda, hindi niya dapat kayang tawagin si Genpo, kaya walang mawawala sa pagsubok. Nagsimulang pawisan si Mogard at napagtantong wala siyang magagawa kundi ipagkaloob ang tanda, kaya't sinabi niyang ibigay ito ni Digron sa kabila ng pag-aatubili ng bata. Halos maiyak na si Digon, ngunit pinilit siya ng kanyang ama. Pagkakuha ni Dane ng tanda, sinimulan niya ang kanyang ritual. Ipinaliwanag niya na ang summon sign ay may unique code name ng isang summoner, kaya't bihira itong magamit ng iba. Gayunpaman, dahil konektado na sa kanya si Genpo gamit ang kanyang mana, ang summon sign ay nagiging kasangkapan lamang. Tinawag ni Dane si Genpo, at agad na lumitaw ang halimaw, masayang dinidilaan ang kanyang pisngi. Namangha si Count Sagres at ang Duque Theron. Habang nanginginig naman sina Mogard at Digon, napatunayang nagsisinungaling ang mag-ama. Napahanga si Duque Theron, na nagtaka kung hindi rin ba natututo si Dane ng spearmanship. Sinagot siya ng ama ni Dane,
sinabing hindi rin niya lubos na alam ang mga kakayahan ng anak. Samantala, natanto ng baboy na tuluyang sumable ang kanyang plano. Tinanong siya ni Count Suggrace kung inaamin niyang totoo ang sinabi ni Dan. Agad na nagkunwaring kalmado si Mogard, pilit na tumatawa at umaming maaaring nagkamali sila sa pag-aakalang inagaw ni Dane ang kanilang summon. Dagdag pa niya, hindi talaga sinubukang patayin ni Degron si Dane at sinubukan pang itanong sa kanyang anak kung tama ba yon. Nanginginig man ang hangal, sinabi niyang totoo yun at sinubukan lang niyang takutin si Dane pero hindi niya ito balak patayin. Galit na galit si Dane sa ginagawang pag-iwas ng mag-ama sa kanilang responsibilidad. Ngumisi ang baboy, habang akbay ang kanyang hangal na anak at sinabing narinig nila na malinaw na pahayag ng kanyang anak. Sandaling napatahimik ang dalawa at tinignan si Dane kung ano ang magiging pasya nito. Habang si Dane ay inis na talaga sa patuloy na pagsisinungaling ng mga hangal. Ngunit bago pa sumabog si Dane sa galit, may narinig silang galit na sumigaw. Ikinagulat ng lahat, lalo na ni Dane, na nanlaki ang mga mata nang makita si Layla na galit. Sinumulan ni Layla sabihin na hindi totoo ang sinasabi ni Degron. Tinanong agad ng kanyang ama kung ano ang dahilan ng kanyang pagdating, at sinagot ni Layla na narinig niya ang boses nito habang naglalakad. Bago ipagpatuloy ang usapan, magalang niyang binati si Mogard at Count Suggrace, na ikinataranta ng mataba, hindi inaasahan ang pagdating ng anak ng Duke Theron. Diretso na agad si Count Suggrace sa punto at tinanong si Layla tungkol sa kanyang pahayag na nagsisinungaling si Degron, kumpiyansang kinumpirma niya ito, sinabing narinig niya ang kanilang pag-uusap kanina habang naglalakad, nanginginig si Degron sa ideya na narinig ni Layla ang lahat. Dahil alam niyang hindi ito makakabuti sa kanya, ipinaliwanag ni Layla ang buong detalye, at hindi mapigilan ni Dane ang ngumiti sa biglang pagkabig ng sitwasyon na pabor sa kanya. Dahil sa pagsiwalat ni Layla ng katotohanan, wala na nagawa ang baboy, at sinabihan niya ang kanyang anak na humingi ng tawad kay Count Suggrace, mabilis na bumigkas ng mahina at hindi taus-pusong paghingi ng tawad ang anak ni Mogard. Ngunit sinabi ni Count Suggrace na kay Dane siya dapat mag-sorry. Hindi sa kanya, agad na itinulak ng matabang Mogard ang kanyang anak kay Dane, at sinabihang mag-sorry ng mabilis. Nagmumukhang hindi komportable si Degron, at nauutal ang mahina niyang paghingi ng tawad. Ngunit si Dane ay hindi nasisiyahan, alam niyang hindi taus-puso ang paghingi ng tawad, tila isang obligadong galaw lamang dahil nahuli sa pagsisinungaling pagkatapos ng pagdating ng di inaasahang saksi. Ayaw talagang tanggapin ng ating bida ang ganitong klase ng tawad, ngunit sa pag-iisip sa kanyang mga nakaraang karanasan, nagdesisyon siyang maging mas mataas ang uri sa sitwasyon, sa halip na magpakatigas, nagpasya siyang ipakita ang kanyang kabutihan, kaya naman, tinanggap niya ang tawad ng brat na anak, at ang bata ay nahulog sa tuwa, sabik na nagpapasalamat kay Dane sa pagbibigay ng pagkakataon. Samantala, huminga ng maluwag ang matabang ama, natanto ang panganib na malapit na niyang maranasan. Sa kabilang banda, ang Duke, na posibleng magiging biyenan ni Dane, ay hindi maiwasang isipin kung gaano ka-espesyal ang bata, maaaring naging matigas siya sa sitwasyon, ngunit pinili niyang hindi maging ganon kahit na mali ang kabilang panig mula sa simula. Sa huli, ginawang malinaw ni Count Suggrace na dahil tinanggap ni Dane ang tawad, wala nang pag-uusap patungkol sa insidente. Gayunpaman, binalaan niya ang baboy na hindi siya papayag na basta na lang itong malimutan, lalo na't inatake ni Degron si Dane na may layuning patayin siya. Agad na pinapawisan ng malamig si Mogard sa sobrang takot nang makita ang galit ng Count, sinubukan niyang magsalita, ngunit sinabihan siya ni Count Suggrace na manahimik at inutusan siyang dalhin ang kanyang pamilya at umalis sa kastilyo kaagad. Ang balita ay kumilos sa mundo ng baboy, tila yumanig sa kanyang buong pagkatao. Kung itatapon siya ngayon, tiyak na mababasag ang kanyang reputasyon, desperado siyang manatili sa kastilyo kahit anong mangyari. Agad niyang hinawakan ang kamay ng Count at humingi ng tawad, sinabing gagawin niya ang lahat ng hinihingi ni Suggrace, ngunit humiling lang siya na patawarin siya sa isang pagkakataon, pero mabilis na tinaboy ni Count Suggrace ang kanyang kamay, ginawang malinaw na wala siyang pangangailangan para sa mataba. Sinabi niyang darating ang mga sundalo sa lalong madaling panahon upang pormal na ihatid siya palabas. Sa pahayag na yon,
Nagsimula siyang umalis kasama ang kanyang anak, iniwan ang matabang ama na desperadong humihingi ng tawad. Sinabi rin ni Count Sugres kay Duke Theron na panahon na upang umalis, at agad na tumawag ang Duke para sa kanyang anak na babae. Habang naglalakad sila, tumingin si Dane pabalik sa kanila, nagugustuhan ang pagbibigay ng nararapat sa kanila. Matapos ang lahat, sila ang nagpasimula ng gulo, kaya't nararapat lamang na pagbayaran nila ang kanilang ginawa. Sa kabuuan, natutunan ni Dane ang isang mahalagang aral na ang kanyang ama kahit na may pagkakengkoy pero pag ito'y nagseryoso ay talagang nakakatakot. Habang pabalik sila sa hall, tinanong ni Duke Theron si Dane kung totoo bang tinalo niya ang hangal na anak ni Mogard gamit ang mana bullet, agad na kinumpirma ni Dane ito. Hindi may iwasang ipunto ng Duke kung gaano kahusay si Dane, hindi lang sa pakikipaglaban sa spear kundi pati na rin sa pagsasummon at mahika. Tunay na kahanga-hanga ito. At sigurado siyang wala pang nakitang ganitong talento sa kasaysayan. Sa pagmamalaki, ngumiti si Kengkoy at sinabing ipinagmamalaki niya ring magkaroon ng ganitong kahanga-hangang anak. Samantala, si Dane ay masayang nakikinig sa lahat ng papuri habang si Lila ay naguguluhan, nahihirapang maniwala sa kanyang naririnig. Itinuro ni Duke Theron na habang ang talento ay isang bagay, si Dane ay napakakalmado din. Karamihan sa mga bata ay nagiging masigla sa laban at matigas ang ulo sa pag-aangkin na sila ang tama. Ngunit hindi ito ang ugali ni Dane, wala siyang duda na lalaki ang batang ito upang maging isang mabuting tao. Agad na binigyan ng ama si Dane ng mahinahong tapik sa ulo. Sinasabing maaga pa upang matiyak ito. At kailangan nilang hintayin na siya ay lumaki upang makita kung ano ang mangyayari. Pinanto rin niya na salamat kay Layla, ang insidente ay naresolba ng mapayapa. Kung wala ang kanyang testimonya, maaaring lumala ang sitwasyon. Nang marinig ito ni Duke Theron, nagulat siya na mayroon palang positibong pananaw si Arkan kay Layla. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong ito at sinubukan niyang ipababa ang kanyang papel sa insidente, na nagsasabing kung gaano pinahalagahan ng Count si Layla, baka dapat na nilang pag-usapan ang kanilang kasal. Siyempre, nagulat si Arkan sa narinig at nakita niya kung gaano katusong nag-aasam ang Duke na ipakasal ang kanyang anak. Upang makaiwas sa problema, mabilis niyang binago ang usapan, na nagtuturo na ang buwan ay nalalapit ng lumubog at halos oras na para sa handaan. Sa puntong iyon, siya ay tumakbo ng mabilis, sinabing makikita niya sila sa bulwagan. Sinabihan ni Theron ang anak niyang si Layla huwag magmadali at makipag-usap lang kay Dane. Agad siyang tumakbo patungo kay Sugres, na sinabing nais niyang makipag-usap sa kanya ng kaunti, na iniiwan ng dalawang bata. Habang naglalakad, tumingin si Layla kay Dane at tinanong kung bakit ang sinoman ay hindi pinansin ang kanyang summoner at sa halip sumunod sa kanya. Sinabi niya rin na nakita niya ang mga sikat na summoners na nakikipaglaban sa maraming pagkakataon sa kabisera, ngunit wala pa siyang naranasan na ganito. Nagkibit balikat si Dane at inamin na hindi rin niya alam kung bakit, basta nangyari na lang. Siyempre, napakunot si Lila sa pagkairita. Alam niyang sinasadya ni Dane na itago ang totoo kahit siya ang tumulong dito. Ngunit, nanatiling kalmado si Dane at pinaalala na tinulungan din niya ito. Binanggit ang oras na tinulungan niya si Layla sa pagsasanay sa espada. Napaisip si Layla sa sandaling iyon at, kahit ayaw niya, sumang-ayon na rin na may punto siya. Naisip ni Dane na dahil nagtulungan na silang dalawa noon, pwede nila itong gawin muli. Sinabi niya kay Layla na malaya siyang magtanong ng kahit ano ngayon. Biglang nagningning ang mga mata ng dalaga sa tuwa at agad na sinabi na gusto niyang matutunan ito ngayon din. Nagulat si Dane sa kanyang pagkasigasig at nagtatakang ano ang sobrang importante para gustuhin niya agad matutunan ito. Tinanong niya kung ano ang gusto nitong malaman, at mabilis naman niyang sinabi na gusto niyang matutunan kung paano gumamit ng mana bullet. Tinanong ni Dane kung bakit ganoon siya kaatat na matutunan ang mana bullet, at agad na sumagot si Layla na gusto niyang maging mas malakas at mas mabilis. Umaasa siyang makabuo ng kahit 2 mana core bago siya pumasok sa akademya. Napaisip si Dane kung bakit siya nagmamadali, lalo pat napakabata pa niya. Ngunit agad niyang naintindihan nang sabihin ni Layla na gusto niyang lumakas para mapasaya ang kanyang ina. Mahal na mahal siya ng kanyang ina,
at sigurado siyang ikatutuwa nito kung lalakas siya. Nang marinig ito, naalala ni Dane ang mga naririnig niyang usap-usapan ng mga nakatatanda tungkol kay Cestian Theron na may sakit at madalas na lang nakahiga. Dahil dito, wala na siyang magawa kundi tulungan si Layla. Masayang nagdiwang si Layla at sinabing handa na siyang magsimula ng pagsasanay bukas, bagaman hindi niya tututulan kung magsisimula agad sila ngayong gabi, lalo na't hindi siya sigurado kung gaano pa siya katagal mananatili sa mansyon. Umiling lang si Dane at sinabing maaari siyang magsimula kahit kailan niya gustuhin. Siniguro niya kay Layla na kapag naintindihan na niya ang daloy ng mahika, hindi na magiging mahirap ang pag-aaral ng mana bullet. Agad naman na-excite si Layla sa paliwanag niya at tinanong kung ano ang hihingin niya kapalit ng pagtuturo nito. Natahimik si Dane, at naging malinaw na ang gawain na nasa isip niya ay hindi magiging kasing dali ng simpleng pagtuturo ng magic bullets. Pagkatapos, lumipat ang eksena pabalik sa bulwagan ng piging kung saan ang mga bisita ay pabulong-bulong at nag-uusap-usap tungkol kay Count Tyron. Narinig nila na pinalaya si Count Tyron sa kastilyo, at lahat ay nagtataka kung ano ang ginawa niya para maparusahan ng ganoon. May ilang bisitang nagsabi na ang panganay na anak ni Tyron ang nagpasimula ng isang insidente sa pamamagitan ng pakikipag-away kay Young Master Dane, at sa huli ay napangaralan nito. Nagtawanan ng mga tao, natutuwa sa ideya na ang matabang baboy ay pumunta roon para lang mapahiya. Kumalat na rin ang balita na si Young Master Dane ay isang mahusay na summoner. Isang bisita ang nagtatanong kung nangangahulugan ba ito na ang pamilya Suggrace ay magiging kilalang angkan ng mga summoner, ngunit may isa pang sumabat at nagsabing hindi lang yun, kaya rin daw ng ating bida, gumamit ng mahika, bagay na mahirap paniwalaan ng karamihan. Sa kabilang banda, ipinakita ang isang malaking lalaking na may malaking bigoti na ipinakikilala ang sarili kay Dane bilang si Baron. Tinanong niya si Dane kung alam ba nito ang tungkol sa open territory sa Hilagang Silangan, mapagkumbabang yumuko si Dane bilang paggalang at sumagot na narinig niyang sikat ang teritoryo na iyon para sa inihaw na isda at mga magagandang stone. Natawa ng malakas ang Baron at sinabing tama nga si Dane, ipinagpatuloy niya ang kwento, sinasabing ang mga isda at sapphire ng angkang Opent ay ang pinakamaganda sa buong kontinente. Pagkatapos, itinulak ng Baron ang kanyang anak na babae sa harapan at sinabi niyang halos nakalimutan niyang ipakilala ito. Humakbang ang dalaga at ipinakilala ang sarili bilang si Sylvia Opent, na may magalang na pagbati. Nagulat si Dane nang makita siya at, halatang kinakabahan, magalang na tumugon at ipinakilala ang sarili. Hindi ko alam kung bakit siya biglang kinabahan sa harap ni Sylvia, pero mukhang malapit na nating malaman. Biglang lumapit si Sylvia kay Dane na may kapilyahang ngiti at bamulong na narinig niyang siya ang magmamana ng House Suggrace sa hinaharap. Nag-alangan si Dane sa kanyang sagot, at masiglang sinabi ni Sylvia na huwag na siyang magkunwaring walang alam. Ipinahayag niya na narinig niyang may angking talento si Dane sa maraming bagay at prangkang sinabi na magiging nasa pangangalaga siya nito mula ngayon, lalo na't may posibilidad na maging pamilya sila sa hinaharap, at doon na nga naging malinaw ang dahilan ng kaba ni Dane, masyadong direkta si Sylvia, at hindi man lang ito nagdalawang isip sa kanyang sinabi. Abangan sa susunod nating kwento, ay matinding galit ang naramdaman ni Layla nang makita niya ang ating bida at Sylvia na magkahawak ang mga kamay. Dahilan upang magkaroon ng hidwaan ang dalawang batang babae sa puso ng ating bida. Bukod pa dito, sinimulan na ni Dane ang paglalagay ng mana sa itlog at hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa itlog. Please like and subscribe. Maraming salamat po.